Hindi mo na Oo. makukumbinsi kung ayaw talaga. Pinakitaan mo na ng mapa, pinakitaan mo na ng position, pinakitaan mo na ng baseline law, pinakitaan mo na ng coordinates, pati ng PRIA. Oo Pati nga ng eh. PRIA, inaayos na yung coordinates, di ba? Eh kung ayaw talaga, wag mo nang kumbinsihin. Yan. Ah, no, wag mo na kumbinsihin, no? Ah, Eh, Talag masyado uulit-ulitin ata niya lang ano script eh. niya eh. Masyado mm, ata invested na yung China eh. oo. In fact, yan po yung topic ng isa nating episode. Bukas po ninyo mapapanood. Kasama po si Dr. Dennis Coronacion, ang dating Pangulo ng Philippine Political Science Association. At siya pa rin pala ang Department Chairman. Chair ng Oo. Political Science Program ng University of Santo Tomas. Yan ang pag-uusapan natin bukas. Pero recorded po yun ha, huwag kayong babati-bati. Bago po tayo magpatuloy, magpapasalamat po kami kay Nash Fabros. Nagpadala po yan ng ayuda kay Manny Mog. So, malasakit center ni Nash Fabros yan. Yan, oh. Salamat. Nas, salamat ha. Nanonood si Nash Salamat sa ngayon, na early bird tulong. natin. O yan. Wala si May Ronnie. mga nagtanong po kung bakit nawala si Manny Mogs. Dahil po yan sa pansamantala siyang na-confine dahil sa bacterial infection. Pero nakita nyo naman, di ba? Slim na slim lalo ngayon si Manny Mogs. Gumanda ang pangangatawan. At meron pang nagsusumbong dito, Mogs, si CV Siena. Sabi niya Oh. binanatan ka raw na sa Storycon kasi nga matagal ka nawala. Ang sabi, naka-seafood diet ka raw. Kinakain mo what you see. Seafood diet ha. Mm. Yan ang problema So, pag absent. Everything I see, I eat. Nangyayari. oo nga, ikaw tuloy nangyayari pag wala ka eh. So, quick pabati po sa lahat. Good evening and good day sa inyong pong lahat. Si Nash Pabro, sabi ko nga, si Jingjing Lapad, si Queen Bee, si Alistair, yan, natupad ang wish mo, Alistair, na kumpleto mga lolo. Si Ronnie V, good evening. Si Leslie Yared, si Kagwang, si Joanna Pastrana, Siki Kailang, mga bago to si Adrian Lopez, si Ani Avendaño, sino pa ito? Si Julieta Udulio, nanonood from Pulilan, Bulacan. Si Cynthia Daos, nanonood from Sydney, Australia. Wow, And layo ah. meron pa dito kanina, yun, si Ray Ramos, sukin natin sa Cagliari, Italy. Nanonood siya. Si Jingjing Lapad, special greeting sa'yo. Hello po, Lolo Bear, sabi niya. Yeah. Thank you, thank you. Si Jerusalem Mendoza, bumabati rin si Matahari. Good evening sa inyong lahat. Okay, masyado na marami mga pagbati natin. Ito pa, si Prince Rainier, nanonood from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Ferdinand Bautista sa Barcelona, Spain. May bagong movement pala, Ronald. Ngayon, hashtag bring them back. Ibalik ang 4 alas kahit online. Nalugi ba, Sen Edu? Natawa ko rin sa yung joke tayo nyo with Congressman Manik Manaog nag-name drop kayo ng mga meron kayong pinangalanan ng isang abogado, yung Topacio. Si Sabi ko, Mr. Kanyon, Mr. Sex Appeal. oh, Ayon sa kanyang billboard. actually, may program yata siya eh. Yun ang tawag niya. Yun yung pangalan ng kanyang programa. Grabe, hindi ko Oo. kaya. Ibang klaseng lakas ng loob yun, Ronald. Ayaw mo Matindi lang yun. tawagin yung sarili mo na Mr. Sex Appeal. Oo nga. Di ba? So, yung mali mo na to, bumagsak yan dahil sa mikrobyo. No? Oo. Yang si Topacio, hindi yan bumabagsak. Mm. Siya mismo yung mikrobyo eh. Yung mga Sasabihin ko sana gumagamit ng patungan para umangat-angat ng konti pero iba pa pala ayun, sa'yo, Ronald. yung mga natin, yung mga senador at saka congressman natin, lalo na yung mga naimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Yan naman po ay ah, na-infect sila. Pero Ng hindi mikrobyo. na-infect sila ng korupsyon. Ah. Yung infection. No? Oo, kaya padala niyo po ng gamot. Ang gamot diyan sa infeksyon ng korupsyon ay preso.
no? Yun. Preso yung mga yan, no? Kaya pagtulong-tulungan po natin dahil akala nila hindi na sila magagalaw eh. Oo Yun, nga eh. di ba? Mga walang hiya. Eh, kaya nga ito rin ang topic natin ngayong gabi kasi akala rin naman ng mga iilan 2028 lang ang pinag-uusapan. Pero meron pa rin pong unanswered. Kasi ito yung parating nakikita natin online, Ronald Mogs eh. Sinasabi Hmm. nila, settled na yung issue ng confidential fund. Naisip ko, ba't hindi ako informed? Alam ko hindi pa settled eh. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, na-file na uli ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte at wais ang ginawa hindi kagad tinransmit sa Justice Committee. So, nakalusot sa 1-year ban. So, naiwasan din yung bogus impeachment complaint. Alam mo yung magko-complaint pero insufficient in form and in substance. Parang yung isang impeachment complaint, ang ebidensya, mga newspaper clippings. Kaya mahina. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga lolo't lola. Kung meron po kayong mga tanong at inyong mga opinion, i-comment nyo lamang po sa ating stream. At kung ilalagay nyo po ang inyong mga tanong, ilagay nyo rin po kung gusto nyo po ilagay yung totoong pangalan ninyo. At syempre, mas maganda kung ilalagay nyo po kung saan kayo naroon sa dako ng ating mundong ibabaw para malaman namin kung saan kayo nanonood. Kagaya ni Jeff Britton na nanonood mula sa Japan. Maraming salamat sa inyo mga lolo't lola. Ang programa po natin ay wala kayo sa lolo ko. Ba't parating tanong ng tanong sa 4 alas? Sagutin mo nga Ronald, ba't nawawala ang 4 alas? Di ba may message na si Doc Guido? Naka-mute kaya yata Ronald. Sumite ng impeachment Yan. Man lang, nagpahinga lang. Oo. Sem break. Kahit naman kami napapagod eh. Parang yung safe house namin ni Manny Mugato. May pahinga yun, di ba, mga Mogs? Isang buwan. Oh. Papahinga yun, no? Actually, nung Monday, dapat nandun ako nung sa Oo nga, kami taping. tatlo lang ni Lord saka ni Edwin Gaw Kaya, dahil wala ka, nayari kita. Yun. Yun lang talaga, Sa, consent. kung wala ka sa lamesa, ikaw ang ihahain. Puro ko lang na pag-usapan namin doon na malaking bahagi. China, no? China. Pero itong impeachment complaint na to, Ronald, sinabi kagad ni Vice President Sara Duterte, it's a political Wala daw move ebidensya. daw. Oo, wala raw ebidensya. At ginagawa lang daw ito ni Senador Risa Ontiveros dahil natatakot siyang makasabay or makalaban sa 2028. Naisip ko, teka, nagsalita na ba si Senator Risa? Hindi pa nga nagsabi na tatakbo yung alib. Siya kagad. So, mukhang alam na. Sabi nga ng mga political strategies na nakikita ko sa online may mga political commentators din. Sabi nila, sinisingle out mo na kagad kung sino yung potential mo kakalaban. Kaya binabanatan. Kaya nga, di ba Ronald, nire-revive pa rin ang matagal nang na-debunk na PhilHealth scam daw na involved si Senator Risa. Kaya binangalanan din siyang immaculate insertion. Natatawa ko. Ang reyna raw ng insertion si Senator Risa Ontiveros. Naisip ko, teka, di ba isa nga siya sa nagpatawag ng investigasyon? Ninervous lang si Sara. Anong PhilHealth scandal yun? Kasi di ba naging board member siya, inubos daw yung pera. Wala naman nagsampa. Kaya nga Ang ganda ng tanong ni Shelo, Ronald Di ba abogado si VP Sara? May kinasuhan na ba siyang korap? Wala pa nga hanggang ngayon no? Di ba hanggang ngayon? So, Pero yun ang natuwa ako doon sa kanyang mga sinabi Dahil una, natuwa ako na naglabas pa siya ng video. Di ba? Oo. Para banatan ang akbayan tsaka si Risa. Ikaw kasi, Buti naman, ikaw nung promotor buti naman di ako binabanatan. No? Malapit na. Hindi bumabanat sa'yo si Rowena Guanzon pa rin Pangit mo raw. Pangit ka daw. Sabi niya, political daw. Oo. Political naman talaga yung impeachment. Kaya nga. Saan ba siyang kuweba nakatira? Sa Planet Mars. Ikalawa, mga kwan daw ito, mga luma na. Totoo yun. Luma naman talaga. Pinatay ng Supreme Court yung kaso sa kanya. So, nirevive. Diba? Nirevive. Pero ang pinatay ng Supreme Court, hindi yung articles of impeachment, yung proseso. Correct. Technical nila. Tineknikal lang Tineknikal.
Kaso ang problema kasi sa Supreme Court, when the Supreme Court makes a mistake, the mistake becomes law. Yan, So, tama. linawin lang natin kay Vice President Sara, no? Ay talagang luma na ito. No? Hindi na hindi naluluma ang pagnanakaw. Hindi na Mm. naluluma ang korupsyon. Hindi naluluma ang plunder. Hindi naluluma ang impunity, Hmm. no? Paulit-ulit namin 'yang ipapaalala sa tao, 'di ba? Mm. Kaya in a way tama naman lahat ng sinabi ni Vice President Sara. 'Di ba? DDS ka na pala Nagulat eh. ako sa sinabi niya na harassment. Imagine mo si Vice President Sara na tinreten patayin ng presidente ang kanyang asawa at saka kanyang pinsan, Mm. nakaramdam ng harassment, 'di ba? Parang sinabi mo na si Genghis Khan, si Manny Mogato, nakaramdam ng harassment. No? Harassment si Manny Mogato. Genghis Khan of the Philippines 'yan, 'di ba? Oo. Naharas lang si Manny Mogato pag absent sa Storycon. Binubuli ng mga nandun. Napupulutan parati eh. Pero Ronald, Mogs, ang sinabi ng mga DDS natin mga kaibigan, bakit hindi na lang palampasin? Antayin na lang sa 2028 election. Hmm. Isettle lang issue. Dinadaan pa sa impeachment. So ano ba masasabi nyo? Ba't kailangan pa talagang ituloy ang impeachment na yan? May Ikaw mga lang. nabasa nga akong comment sinasabi, makakasira lang yan sa ating sa unity ng ating bansa at nauubos ang oras ng Kongreso at ng Senado na imbis na gumawa ng mga batas sa ikabubuti ng ating bayan, puro na pamumulitika ang ginagawa. Di wow. Kaya, si Manny Mogato naman sigurado nang tatakbo yan sa 2028 at pakakainin niya ng alikabok si Vice President Sara. Ikaw rin di ba tatakbo ka? Dahil tatakbo si yung gusto mo makadebate. Defense chief ako ni Manny Mogato. Pag Okay. panalo. Ikaw palang Kaya, defense chief. kaya itong si Vice President Sara, no, itong mga DDS, kaya nga meron tayong Article 11 sa konstitusyon na sinusubukang babuyin, no, ng mga korte. Binabago, no? Judicial overreach, judicial legislation, etc. Pero kahit na sinubukan nilang baguhin, ay mukhang may enough pa rin na wisyo ang ating mga mamamayan para ituloy ito. Kaya inulit natin. Mhm. Pero kaya nga tayo may Article 11 sa ating konstitusyon para kahit yung pinakamatataas na tao sa ating gobyerno ay will be held accountable. Di ba? Yan. Mhm. Oo, Hmm. kayo na bahala sa 2028. Basta ang mahalaga sa amin, accountability. Yun yung Yan. mahalaga. No? Kahit naman si President Bongbong, okay lang i-impeach. Kaso, kakaso mo, kidnapping, drug use, command responsibility. No? Lagyan mo Wala ng namang smoking ebidensya. gun. Yun ang Katulad wala ebidensya. Oo, katulad kay Vice President Sara. Nasabi niya, wala daw ebidensya. Hello? Ano ba yung 120 million na ginastos mo 11 days? Anong tingin mo ron? No? Wala ka sa lola ko. Ang Oh, lakas gumastos. So. tingin mo ron? Anong tingin mo kay Piatos na hanggang ngayon di mo paliwanag kung sino? No? Innova, Tempura. Diba? Anong tawag mo sa notice of disallowance ng COA sa DepEd in the billions? Diba? Anong tawag mo sa testimony ni Las Cañas? Sa ICC, International Criminal Court. At ang sabi niya, ang reyna ng tokhang ay si Sara. Di ba? Mm. Etc. Ito naman kasi si Kwan Vice President Sara. Kung talagang wala kang kasalanan, edi harapin mo yung korte sa Senado, no? Hindi yung korte ni Chis Escudero na puro forthwith. Itong forthwith ni Senator Soto. Di ba? Sabi ni Senator Soto, forthwith! Pag inakyat yan, Mm. immediately. Diretso. Diretso. Trial. Diretso. Kaya yun, muntik na siyang tanggalin ng mga DDS na mga senador. Di ba? Muntik Kaya na. nga kaya nagkaroon ng ng sino Diba? yun, Ronald? Yung Oh. babaeng political analyst daw, nagsabi na Ah, the first lady president, Senate president. O di na kuryente ka tuloy. di wow. Di Hindi wow. wow. Parati ka na lang fake news eh. O di ba? Oo. Don't count your chicks until Mm. they're hatched. Di ba? Yeah, oo.
Pinilang na Ibig, kaagad no? oo. Pagdating Bakit? po sa bilangan ng chicks, ay aasahan nyo talaga yung si Ronald. Masarap din naman yung kwan, balot. Yun. Yung kwan, aborted egg. Di ba? Mhm. Hindi naman yun. Day old chick. Day old chick. Yun. Oo, Kaya okay. ano, Okay naman, kaya kota na ako. Kota na ako. Kaya naman ang, eh, kwan, baka di sabihin, si, ni Vice President Sara, ako lang bumabarat sa kanya. si Kasama Manny tayo Mogs naman. tatlo. Si So, Manny Mogs ano tatanungin ko. oh, Pagdating din naman sa mga mga security defense, ito si Manny Mogs ang maasahan natin. Ikaw Mogs, yung galaw ba ng mga chinador may kinalaman din dito sa pagprotekta kay VP Sara O or siyempre. oh, Oo, kasi alam mo si VP Sara, yan ang numero uno fan ng China. mm, Narinig mo na ba siyang batikusin ang China sa pambobomba ng water cannon sa mga fishermen natin o sa pambabangga ng mga barko natin? Tahimik, di ba? Pero kasama yung ambassador na pumula sa mga project, di ba? yan. Mm, Anong pinapakita niyan, di ba? Ang pinapakita niyan pagiging pro-China, di ba? mm. Hindi na ano yan, hindi na bago yan eh. Hindi ko nga alam bakit yung mga taga-suporta niya naniniwala sa kanya mga anti-China naman. Pero pag sa politika, sinusuportahan siya. Napakalaki ng disconnect, no? Hindi ko alam kung na-brainwash na ni VP Sara itong mga taga-suporta niya, especially yung mga taga Davao, no? Mahirap makapaniwala na anti-China ka pero pro-Sara, di ba? Mm. Ang ang parang parallelism nga rito na naririnig ko, Ronald, tsaka Mugs, yung mga prinsipyo on good governance, mga kineme nila, mag-a-apply sa iba, di ba? Sabi ni Duterte, a whip of corruption. Whip lang daw, ibig sabihin, makaamoy lang. 'Di ba may tinanggal siya na dating cabinet secretary dahil meron lang nagsumbong na involved daw sa corruption. Pero bakit po ganito mga lolo't lola? Pagdating sa mga allegations, yan kagaya niya sa may confidential fund, ang daming mental gymnastics, ang dami nating tumbling para ipaliwanag yun. Ang tanong lang naman, sino ba talaga yan si Mary Grace Piatos? Naalala ko noon, Ronald, 'di ba, sa may budget hearing 'yun eh. Ayaw sumagot ni VP Sara eh. Tapos nakita nating lahat displayed in full view yung kanyang ano, yung mythical ugali ni Vice President Sara Duterte na kilalang kilala dito sa Davao. Na talagang how dare you question her? Hindi niyo talaga magagawa 'yan. Hindi nakatikim kayo ng kanyang katarayan doon sa House of Representatives. So hindi nga niya sinagot. Kaya hindi pa rin po settle yung issue na yun. Kaya merong impeachment trial tayong pagdadaanan. Pero Ronald, tama ba yung naririnig ko? Dahil dito sa desisyon ng Supreme Court, yung tinatawag na Leonen Doctrine sa impeachment, mas lalo nga haba ang trial sa, hindi yung actual trial yung pagdinig pa lang sa Committee on Justice, maglalabasan na ba rito ng mga ebidensya? Di ba dapat sa Senado yung nilalabas yan? Pero dahil dun sa doctrine ni Justice Leone na ponensya nung desisyon sa pagbasura ng unang impeachment complaint kay VP Sara, kailangan daw may due process si VP Hmm. Sara. So, ganyan na ba yung interpretasyon ng mga congressman sa Dami ko. sinasabi ng due process? Ang daming weird sa desisyon na ito ni Marvick Leonen. Daming weird. Una, sila nagdidikta sa rules ng isang co-equal body katulad ng Kongreso na may Mm, sole power to impeach. Sila nagde-define kung ano ba yung rules. Sila nagde-define, di ba? Kung ano mm, sabihin ng session days, no? Tignan nyo, Mogs, Romel, maghanap kayo ng mga parliament, mga kongreso around the world. No? right. Hindi kayo makakakita ng isang kongreso at parliament na ang nag-define ng kanilang rules ay yung sa kanilang Supreme Court. Mm, Only in the Philippines, di ba? Na mm, nakakita ka na ang nagde-define ng session days ng kongreso, ng parliament ay yung Supreme Court. Di ba? yeah. Kalawa, saan ka nakakita, pagpalagay mo lang gumawa sila ng desisyon kahit mali, kahit
mali yung decision mo. Dapat prospective, hindi retroactive. Correct. Saka nakakita, Mogs, ng desisyon, no, na i-implement mo, no, dun sa nakaraan, hindi sa parating. 'Di ba? 'Di ba? Ikatlo, no? Ikatlo ay ah, yung yung impeachment, yung Kongreso parang naging korte. Ang linaw ng pagkakahiwalay ng Mm. Kongreso at saka Senado. Senado yung korte. Mm. Papakita ka ng ebidensya. Bakit haharap yung akusado sa Kongreso? No? Correct. Hindi ko namang alam. Ano ba 'tong mga 'to? Abogado de Campanilla? Saan ba nanggaling ang kanilang pagkakaunawa sa batas, no? Kaya kahit senior na ako, na-inspire ako. Baka mag-take na rin ako ng bar, no? Pwede pala, no? Ah, Pwede pala. Gusto mo mm. sumabay, Mogs? Law school tayo, no? Pwede. Law school tayo, no? So, Dati magkakaharap kayo ni So, Oo. magkakaharap kayo ni Rodante Marcoleta pag may Ayun, kaso. ayun. Oo. Oo, pero kahit anong gawin mo kay Marcoleta, talagang hindi niya mahahanap yung coordinates. Talagang hindi niya mahahanap yung West Philippine Sea. Dahil ang kanyang pinangangatawanan ay yung Nine Dash Line ng China. Di ba? Di ba, Mogs? O, Oo. paano mo mahanap? Kahit anong gawin mo. Kahit ipakain mo sa kanila. Kahit ipakain mo sa kanya yung mapa natin. Yung ating baseline law. No? Kahit mabulunan siya sa pagkain ng ating baseline law, hindi pa rin niya tatanggapin na may West Philippine Sea. Mm. Mang si Marcoleta, pati tayo bobo pa eh. Ang tagal-tagal na namin bobo ni Manny Bugato. Binobobo pa kami. Buti na lang si Romel matalino. Hindi No? ang title talaga nitong show na to Wala Kayo sa Bobo Ko. Binago lang ho Oo. namin. Kasi ayaw naman namin masyadong nililait ang sarili namin. Kaya naging lolo. May nag-comment dito para kay Ronald Tomogs bago ko i-turn over sa'yo. Si Rekim Hack Villarente. Sabi niya, Ronald, Manny, bakit hindi niyo matanggap yung sampal ng katotohanan na majority ng mga Pilipino Duterte pa rin? Tapos gumamit siya ng fist bump pero kulay dilaw. Huwag niyo ho kalimutan, noong 2020, si Digong ay 94-95% approval rating. Mm. No? Ngayon, ang approval rating ni Sara, 66, 67. Ibig sabihin, mataas pa rin si Sara, pero saan siya nanggaling? Mm. Kaya, sasampalin ko na rin yung sarili ko. Sinampal ko na, sinampal ko na, no? Sabi niyo kasi, sampalin ko. Pero baka pwedeng sampalin niyo na yung sarili niyo, no? Iuntog niyo na sa pader na rin yung ulo niyo, no? Dahil kung ganyan kayo mag-isip, no? Kaya talagang kinakailangan iuntog yung ulo niyo, no? Kaya tingnan mo si Ah. si Romel, puro bukol na yan. Kakaunting sa pader ng ulo niya, di ba? Kaya numipis yung buhok kasi Oo. nakakaskas yung ulo sa pader Ang problema, pag untog niya ng ulo niya, pati yung kanyang ilong na untog. Kaya ganyan yung kanyang Magang maga. ilong, saklat, no? Magang maga. Oo, maging maga. Kaya salamat po, no, sa pagpapaalala na lagi naming sasampalin ang aming sarili Mm, para hindi Yan, oo. makatulog sa katotohanan. Di ba? yan. Yan ang mahalaga. Eh, di, Sampal-sampal lang. di ko lang maintindihan bakit hanggang ngayon sampalataya pa rin sila kay Duterte nakakulong na sa dahig Hindi na makakauwi yun Di Oo, ba? bring him home. Oo. Ang nagtataka lang din ako, paano niya nasabing majority, Ronald? Di ba nga sa survey, 40% na lang? Less than 40%. Ibig sabihin, may 6 na Pilipino na ayaw sa kanya. Tsaka, wala pa naman tumatayong kalaban eh. Kahit naman si Risa, sila sabi niya, nalalabanan siya. Wala namang ganun statement si Risa. Open siya. Open, Iniisa-isa na yung mga potential na kalaban open siya kung sakali. No? Kung sakali. Siya open lang eh. Kami ni Manny Mugato, nagdesisyon na tumakbo eh. Correct, Oo. oo. 'Di ba? Hmm. Si Diba? Ronald nga po, alam niyo po ba, inannounce si Ronald dito yon. Kung tatakbo si Marcoleta ang Vice President, tatakbo rin niyang Vice President. At kung Oo. tatakbo man siyang presidente, tatakbo rin si Ronald Oo. na maging Ah, presidente para Oo. lang makasali doon sa presidential debate. Debate. Presidential Oo. debate. No? Oo. Panoorin niyo po yung debate. No? Mhm. Oo. Labanan ng may buhok sa nagpapanggap na may buhok. Oo. Ano yung post mo, Ronald? Sabi mo yung panahon ng hapon? Oo. Oo. Yung mga makapili, nagsusuot ng ng Payong. bayong.
no? Bayong, Mm. no? Eh ngayon, yung mga makapili, nagsusuot ng peluka. Oh. Wala akong naisip na iwatig ha, walang personalan, bato-bato sa langit, no? Ang tamaan wag magalit, di ba? Pero whether ikaw ay nagsusuot ng bayong o peluka, ikaw ay taksil pa rin, ikaw ay taredor pa rin, ikaw ay Oh. makapili pa rin. Kaibahan lang, dati nahihiya ang mga makapili eh. Eh ngayon proud pa sila, Ngayon nga eh, hindi na proud nagtatago. pa sila, di ba? Ano? Kami pa nga ni Manny Mogato nahihiya eh, Romel. Oo nga eh. Nahihiya kami na ipinagtatanggol ang ating soberenya. Nahihiya kami na pinagtatanggol ang ating West Philippine Sea. Nahihiya kami para sa mga walang hiya. Mm. Doon kami nahihiya para sa kanila. Hindi kasi sila nahihiya eh. Kaya kami na lang ang mahihiya. Oh. Mahihiyain pa naman kami ni Manny Mogato. Ikaw ba, Romel, mahihiyain ka? Hindi, walang iya ako. Alam Walang niyo lang. hiya. Walang iya ako pagka konti nakatingin. Siyempre, kapag mag-isa lang ako sa kwarto, talagang walang iya ako. Okay. May nag-comment dito si Manuel Corvera. Oh. Tatlong itlog po ba kayo? Ay, oo, talaga. Aminado kami noon. Tatlong itlog, mga bugok na itlog. Di ba pag nabugok yung itlog, ang babaho nun eh. No? Ang baho nun, no? Nung panahon ng martial law, pag may demolisyon, ayun, Mhm. babato namin sa pulis yung mga bulok na, Mga bulok na itlog. bulok na itlog. Paano, baho Oo. nun. Pag uwi nila sa bahay, nangangamoy yun eh. Oo, kapit na kapit yun. Kapit na kapit yun. Ganun. Ito yung, wala ka sa lolo ko. Puro Yan, mga bugok na itlog. No? literal na wala kayo sa lolo ko. Kaya nga po, Pag may binanata kami dito, kakapit. kaya kung may mga nagtatanong ho ngayon, mga DDS na nagagalit, nanonood sa amin, pasensya na po kung spitting out facts lang kami, kung tinatawag niyo po kaming bobo, tanga, bugok na itlog, ay tama po talaga kayo doon. Nagtanggap po namin yun. Lalo na kung sasabihin nyo na walang alam at bobo itong Pulitzer Prize winner at best-selling author na si Manny Mogato. Di ba, Mogs? Tanggap mo rin yun? O naman. Kung saan sa masaya, supportahan natin. Correct. Mahal po namin kayo, kapwa Pilipino din po kayo, kaya hindi po namin kayo ibibenta ng dahil lang sa hopya na Oo. galing sa isang ambasador. So kung sinasabi niyo po na kami mga tanga, yes po, amen. Basta Tanggap po happy namin yan. kayo. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile. Basta Happy happy. kayo. Yan po yun. So wala pong samanan. Okay? Si Donsky Darko, Sir Mogs, buti okay na po kayo, sabi niya. Okay na si Salamat. Mogs. Salamat. Oo. Si Genghis Khan yan eh. Anong kala nyo dyan? No? Kahit anong mikrobyo pa dyan. May nagtatanong tuloy si Mimi, ano po ba ang topic ng analysis nyo ngayon, mga lolo? Puro asaran eh. 10% yung impeachment. No? Sinagot ni Vice President Sara. Bilib ako sinagot eh, oh. O nga, ang aga eh. Wala pa nga eh. Sinagot na kagad eh. May statement na kagad eh. Pinatulan ako. Oo. Pangit Tapos, hindi lang yun, Ronald. Pinatulang kayong dalawa ni Commodore J. Tariela. Pero ikaw, hindi ka pinansin. Oo nga. In person, iniwasan ka. Iniwanan ako dun sa No? Grand Hyatt. May picture pa silang dalawa ni Commodore J. Tariela eh. Nag-handshake sila eh. Tapos in-upload pa niya sa social media accounts niya eh. Pero yung pala ikaw, nakita ka niya pero ayaw niya sa'yo. Ayaw sa akin? Na-insecure siguro siya. Pag nagpa-picture siya sa akin, baka makita ng tao kung sino mas gwapo. Ang budli. Hindi ang itsura, ang budli. Yun lang naman. Ito, meron tayo isang bagong viewer, si Gerchen Obedo. Wahaha, ang mga itlog ni Tambaloslos. Wahaha. Upa Bilslo, in my room, eat your peanuts sa lolo ko. Wahaha. O di masayang masaya po kami at kumakain ka ng mani sa iyong kwarto. Okay. Pero ang request lang po namin, hindi pa po namin namimit si Tambaloslos in real life. Okay. Kung alam mo lang po, Gerchen, nakailang beses ako nag-apply sa Congress, address directly, kasi pag nag-apply ka ng posisyon sa Congress, sa House hindi bilang staff ng kongresista, diretso kang sumusulat kay House Speaker. Imagine niyo yun mula 2022 hanggang nakaraang taon 2024 at 2025, wala ni isang sulat ko kay Speaker Martin Romualdez ang sinagot. O di ba? Ibig sabihin,
Hindi niya ako kinikilala pero sa ibang ahensya nung sumulat ako, aba kahit papaano naka-second or third baseman lang ako sa mga interview process. Pero sa Congress wala eh. So kung sinasabi mo Gerchen talagang bayaran ako ni Tambaloslos, aaminin ko na po. Sige na po. Kahit Oo. hindi niya pa ako nakikita, sige po. Kami Kasi kami ni Mogs talagang binabanatan namin si Tambaloslos. mm. Pero kung alam niya kung saan kukuha ng pambayad sa amin, pakisabi naman. Oo nga, Kahit bumili hindi pa siya alam. ng pamunlok ko, tawagin. Pakisabi Oo nga. naman kung saan kukuha. No? Oo nga, magmamunlok nga tayo pag punta ko diyan sa Oo, kanina sa nadaanan ko. Maynila. Oh. Kanina nadaanan ko, galing ako Intramuros, yung book launching ni Philip Lustre. Oh, yun kay Kill, Philip kill, Lustre. kill. Kill. Yun. Kill, Mm. okay, kanina. Sa No? Intramuros pala yung launching nun. Oh, National Press Club. National Press Club. Oh, Sa NPC. grabe yung mga kabats ni Philip Lustre, mga uugod-ugod na. Oh, siguro 10 years from now, ganyan na rin si Kwan. Ganyan na rin yung mga kabats ni Si Manny Mugato, uugod-ugod rin. No? hindi. Tough cookie tong si Manny Mogs. Ayan, ayan, Di ba? May picture nga siya, di ba, Mogs? May hawak-hawak mo yung unique na payong mo na nagdo-double as sungkod. Aba, nasa harapan ng Philippine and EU flag. Di ba? Sabi ko nga, EU ambassador. Ayan, yun. Tapos Last nagsalita month din ako yun. sa Last kanila month. eh. Sa Mary Hill School of Theology. Yon sa Quezon City. Oo. Yung bagong obispo ng saan nga ba yun? Alam ko Kalibo. graduate ng Mary Hill eh. Kalibo. Kalibo, yung bagong obispo ng Kalibo, yun, graduate ng Mary Hill yun. Oo. Bibihira kasing kumukuha ng mga graduate ng Mary Hill na obispo. So, one of a kind yun. Ang usual na kinukuhang obispo, graduate sa Ateneo, Loyola, o kaya sa UST, o kaya San Kaya, Carlos. kaya Yun. kahit anong gawin kong ligo, hindi ko matanggal yung halo sa ulo ko. Alam mo, magkakasunod. Mobs, nagsalita Mm. ako sa CBCP. Oo. Ng General Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sumunod yung Catholic Media Center, National Assembly nila. No? Mm. Diyan sa sa may Unilab, no? Tapos sumunod doon yung College Educators Association, Catholic Educators Association of the Philippines. So yung mga Sayap. Catholic schools, General Assembly, Mm. no? Pagkatapos naman sa Kwan yun, sa La Union. Pagkatapos naman sa Tagaytay naman, yung National Assembly ng Caritas. Social action. Social Mm. action, no? Andun din ako. Tapos kanina, dito sa Mary Hill. Kaya, yung halo ko sa ulo, hindi ko na matanggal eh. No? Ikaw ba, Mogs, nakaranas ka na ng halo? Di pa. Aba, kung ganyang sunod-sunod ang engagements mo sa mga Katoliko, baka nasunog na ako. Paboritong-paborito si Sek eh. Sabi nga ni Jean Ogral, yan si Sek, bida na naman. O kaya nagagalit yung isang babae sa iyo eh. Plano ko talagang tumakbo senador, ayaw mo lang aminin eh. Oo nga, akala tatakbo ko eh. No? Sinabihan ka pa na pangit ka. Ayun, tanggap naman natin yun. Lalo na kung galing sa isang napakagandang lugar. Doon ako natawa eh. Sa lahat ng mga tao manlalait sa'yo, sa isang napakagandang babae pa. Di ba? Na umamin na hindi pala siya mahilig sa mga lalaki. Ah, Mm. eh, hindi ko na sasagutin. Mahirap na, mahirap na. Mahirap na. Pero itong impeachment, balik tayo sa topic natin para mabuo natin yung 10%. Ano, 'di ba, sa Lunes no, Mogs? Oo. Yung sa Lunes, ililibing na yung impeachment case ni Pangulong Marcos. Yun ang dadali na sa plenary. Kasi sa House Justice Committee, patay na yung dalawa, no? Oo. So sa plenary sa Monday, ililibing na. Oo, para pagkalibing, bubuksan naman yung kabaong nung isa. Yun naman ang pag-uusapan na. O kaya Oo. Kasi namatay na yun namatay na, bubuhayin uli. Tama no. Pero itong bagong impeachment complaint, Ronald, may mga dagdag ebidensya ba?
Oo. Si Nadagdagan from the Madriaga. earlier yung nakarang taon. Kay Si Madriaga. Madriaga. Oo. Yun ang ano, yun ang hindi yata ma-debunk, no. Mahirap ma-debunk yung kay Madriaga kasi ang dami niya revelation dun eh. Hindi, maliban doon, pwede mo siyang habulin si Sara, salin. Yun. Pinakamadali, salin. Mm. Kasi kung mapatunayan na ang salin niya, ganito lang, kalaki, pero ang kanyang bank account, ganun kalaki, sabit. Yun 'di ba yung ano sinabi ni Senator Antonio Trillanes nung na-interview natin siya, Mogs? Yun ang aabangan. Kasi yun na yung matagal niyang hinahamon, 'di ba? Si Rodrigo Duterte, yung tatay. Oh, 'di ba? Tingnan mo, may top secret ano ngayon si Mogs, may top secret phone call Ronaldo. Kaya bilang ano, kala nyo ha, ganyan-ganyan na si Manny Mogs, pero ayan, tinatawagan niya ng ano, ng mga secret agents ng CIA. Kala nyo Sabihin ha. mo sa akin, saan kukuha ng dollars? Taas ng dollars ngayon eh. O nga eh, taas-taas ng dollars. Dapat dollars Ay, ang bumagsak nire-remit sa na atin. uli. Ha? Mhm. Bumagsak na yung peso. Bumaba na uli? Oo. Oo. Bakit? Nakabawi ba ang peso? Nakabawi. Oo, Eh, 58 na eh. sinasalba ng Dati Central Bank eh. 59. Oo. Sinasalba ng Ah, Central Bank, di ba, Mogs? kaya raw Oo. tayo tumigil dun sa mga joke natin kanina, sabi ni Donsky, baka maakusahan naman tayo ng toxic masculinity. Oo nga. Oo. Si Ronald lang yon. Oo. Dadamay lang ako dito kay Edlin Gao, saka kay Lord Rivera, saka kay Christian Esguerra, no? Pero bilib na bilib ako, never nabanggit si Manny Mugato. Eh, siya yung pinaka-toxic sa amin eh. Hindi, ang bait-bait ko eh. Napaka-unfair na mundo. Naku, kung makikita nyo lang ho yung mga ano icons namin. Kasi magsusuot kami for the first time during EDSA Revolution ng aming mga t-shirt. So, bawat isa po sa amin may icon. So, sa dibdib, yan, kay Manny Mags, pag nakita nyo, may unique design. Kay Ronald, may kita nyo yung unique design. Hindi pa namin muna sasabihin. Hindi namin papakita. Pakita na namin nung doon kami sa EDSA Shrine, magla-live kami. Tapos may kita ninyo May kung ano yung mascot ba design si namin. Juan? May mascot ba si Bogs? Yan ang magandang lagyan ng mascot. Oo, dapat si Mugs may walking teddy bear eh. Pero ang sure po, nakikita nyo ba yung likuran? O, tingnan nyo, ang dami mga libro niyan. Mga pirmado na yan ni Mugs, inunahan na. Kasi baka pirma ni Ronald. Pero may mga nakapangalan na raw yan, yung mga ano na yan, yung mga libro na yan. Parang O malinis. pati pala Ronald ang trading ng gold, silver at iba pang mga precious metals ay nagbagsakan daw ngayon. Kanya, temporary lang yan. Temporary lang yan. Oo, pero lalo na ang gold kailangan yun. Siyempre, habol na habol yun sa mga ano Ano eh. na ako ibebentang ginto, no? O nga Alam pala mo, may kanina kwento dyan sa ginto Ronel, eh. May kwento, may, may nahawa kwento si dyan sa ginto, Lustre, no? Kasi, nahawa nahawa si Philip Lustre kay Manny Mogato. Bakit? Pumipirma din ako sa libro niya kanina. Dapat binaban ka na sa mga book signing eh. Pumipirma rito. Bigla na requestan. Hindi ko naman libro to. Nakisingit na naman. O Mogs, ano yung sinasabi mo sa ginto? Mogs, ano yung sinasabi mo sa gold? sa ginto, sa gold kasi, lumalabas na ang export natin, ganito lang kalaki, ng gold. Pero sa Hong Kong, ang ang import nila ng gold sa Pilipinas, ganito kalaki. Oh. Saan napunta yung Saan Oh, okay. napunta yung iba, no? Kasi yung small scale mining sa Davao. Di ba? Hindi Oo. na report yung yung Mga nailalabas. nailalabas na ginto doon. Mm. Sino ba may control? Yun. Sino may control ng May gold? kwento ko dyan. Kasi may kamag-anak ako na involved dyan sa small scale mining eh. At alam ko rin, Mogs, kung sino nagpaalis sa kanila. Kinuha yung butas yung isang minahan. Oo, Kinuha sa kanila. Kung alam sino na yung natin involved. kung sino. Oo, minention ng mga pangalan dalawa. Yung isa, dating presidente. Yung isa, dating chief of police. Na Oo. ngayon ay naging senador. Ginamit sa kampanya yung Yung kita. ginto. Oo. Oo. Yan. Kaya bumaha.
Tapos, Oo. uy, meron nanonood dito, Ronald, Gigs 5674. Ang comment niya, si Peking analyst pala ito eh. Ha, ha, ha. So, aminado ko po yun. Ako po yun. Sino ba rito tumatawag sa sarili na political analyst? Si Manny Mugs. Sino ba rito? Aba, hindi ako Hindi ako analyst eh. Parte ka ba? Analyst ka na? Ang title po ni Ronald, political heckler, hindi analyst. Hindi 'Di po ba? tayo Yun nga, nagpapanggap. kaya nga hindi nagpapanggap. Ako naman po wala akong background sa politics. Ako lang naman ay nakapag-cover sa Congress at ako lang naman po ay nagtuturo ng journalism at communication kagaya ni Manny Mugs. Kung sa experience lang, si Manny Mugs ang Ako ano. wala din akong training. Ito ako lang ang panggap. Si Nag- Romel ay the nose that knows. Okay yun. I knows you. Di ba? I knows that. Ayun. I knows that. Ganon. Okay yun magamit nga. May mga nagsasabi na na nagcha-choppy na naman daw yung ating signal. Pero baka sa kanila lang kasi dito sa may control computer ko okay naman eh. Mabuti na lang naka-record ito. Kasi doon sa may aking control computer okay naman ang takbo. Wala namang napuputol. So, So, ulitin ko lang, i-upload din natin yan. si Aling Lydia Aklo ng Israel binabati si Ronald at magpapicture daw pag uwi sa Pilipinas. At Anytime. napakarami raw fans ni Sec Ronald sa Israel. Sabi na, tatakbong presidente, panalo daw. Kung tatakbong senador, panalo daw. Nag-usap kayo sa phone kanina, no, Mogs? Ang tagal isang oras. Ano yun, yung before tayo nag-taping kanina? Diba, hapon. Talaga. Ito, may special request dito si North Park, Ronald Mogs. Mga lolo ko, paki-discuss yung siningit daw sa Supreme Court decision ng July 2025 sa decision kay VP Sara Duterte's impeachment. Members of collegial bodies like the Supreme Court cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole. Ito yung sinasabi ni Doc Dennis Coronation na nakaka-nosebleed ng mga desisyon. Hindi mo maintindihan kung ano ba talaga yung ibig sabihin nila. So, ikaw na bahala dyan, Ronald. Ang ibig sabihin lang yan, protektahan sarili nila. Impeachable person ka eh. Tapos babagbuhin mo yung rules of impeachment. Exactly. Kaya That's nga. height of a conflict of interest. Napaka-immoral. Diba? Babaguhin mo yung rules of impeachment, ikaw mismo impeachable officer. Hanggang ngayon, yung mga Mogs, yan ba mga Supreme Court naglabas na ng salin nila? Hindi. Oh. Diba? Tagal na hindi naglalabas, di ba? Dapat nga sila yung magpakita na sila yung mauuna na maglalabas. Meron silang moral ascendancy. As Caesar's wife. Di ba? Mukhang nagpaparinig na naman to si Ronald Mukhang may pinaplano Dapat ganun. Yung sagot na galing sa ilong eh. I knows you. I knows you. The nose that knows. Yeah. Sa mga nagrereklamo po na choppy, nire-record naman po namin tong aming conversation. So wag po kayo mag-alala kasi i-upload po namin ito uli. Don't worry. May nagko-comment nga bakit every time pag nagla-live tayo, parating naglalag. So mukhang sinasabotahe tayo So, isa po namin magiging solusyon dito hindi kami magla-live. hindi kami abangan pero yun nga, hindi ho namin mababasa inyong mga sagot or ang isa ho namin gagawin is magkikita-kita kami sa isang lugar at doon na lang kami magre-recording. Napapansin February 25. Kita-kita ho kami nila Ronald February 22 doon sa EDSA Shrine. At magsiset up po rin si Manny Mogs ng lamesa. Magbibenta po siya ng libro na napirmahan na ni Ronald Llamas. So, may mga nagko-comment dito, pangit daw ang internet namin. Di ba? Ito ba yung bayaran ni Tambaloslos? Kung kumita kami sa flood control scandal, dapat ang ganda-ganda na setup namin. Kaya ka kasi.
Bahaginan mo naman kami, hindi mo kami binabahaginan. Yan ang problema rito kay Romel. Ha? Eh, Sinusunod ko eh. bulok na itlog nga lang nabibili ko eh. Solo eh. No? Eh, Kaya tingnan mo, nagrereklamo naman sila, pangit ng signal. Opo, pangit nga po ang signal. Pero Kahit nagtataka ako, signal, pati yung mga lolo mo. kaya nga nagtataka nga raw ng Ronald, bakit itong Zoom natin okay naman, ang bilis, nagkakaintindihan tayo. Pero pag pa sumampa na rin sa YouTube, ang pangit na ng dating. So, isa lang ibig sabihin noon, di ba? Nabalatan nyo kasi yung Chinese embassy, yan ang problema sa inyo eh. No? Ah, sino ba yung nagawaan ng code card ng Chinese Embassy? Ang Manny Mogato ba? Ang isang Romel Lopez? Ang balita ko, yung binanatan nila, yung bumibili ng fake DVD na galing China. Oo, yan ang problema dito eh. No? Napaka-pro-China ko, ako yung inaaway. Hindi ka kasi tumatalo ng utang na loob sa mga nabibili mong produkto. No? Kaya ikaw na pag-iinitan eh. Tuloy, anong sabi sa'yo? Hindi ka dapat Hyena. Hyena in sheep's clothing. Oo. Hindi, tsaka yung political analyst daw na dapat hindi pinagtutuunan ng pansin. Self-styled. O self-styled. Political analyst. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng self-styled? Lalim eh. Nagpagawa ka. Nagpatahi ka ng sarili mong damit. Lalim. Ah, Tapos pandaw ako, nobody. Oo, a nobody. Ang problema, siyam na paragraphs yung sinulat nila para banatan ako. Oo No? nga, nobody pero pinagtuunan ka ng Dapat pansin. one sentence lang. Di ba, Oo. Mops? Oh, Correct. Oh. may 10 paragraphs, no? Naging somebody tuloy ako. Ikaw yung walang kakwenta-kwenta pero pinahalagahan. Diba? Parang itong ating show dito, walang kakwenta-kwenta, pero binabanatan ng mga trolls mo. O kaya nga kung wala kaming kwenta pero bakit tayo binabanatan at sinasabot tayo yung aming signal, o di ba? Kahit na actually kahit dun sa Holy Cross ako live stream, maganda yung internet connection namin dun, napuputol-putol din. So, isa lang ibig sabihin nun. Magpadala kayo ng pera. Ibig sabihin, kung walang kwenta itong pinagsasabi namin, bakit kami pinag-iinitan? Di ba? Tapos kung si Ronald self-styled at walang kwentang political analyst, Nobody. and nobody, bakit sinusundan-sundan ninyo? Di ba? Bakit kung akala nyo si Manny Mogato, tutulog-tulog lamang, pero inaantay-antay nyo naman yung mga sinusulat niya at kanyang mga biglang napapasabi kahit akala nyo himbing na himbing sa pagkatulog. Natawag tuloy Zen Master Mogs. Yung Diba? kaibigan ko nga, pina-check sa akin. Sabi niya, Ronald, tingnan mo yung Facebook ng Chinese Embassy. Minomonitor ka? Hindi mo nalalaman pala yun. No? So, Oo. ako sa Facebook ng Chinese Embassy. Aba, ako lang ang minomonitor nila. Bakit? Naka-follow. Oh, bakit naman? No? Ano bang walang kakwenta-kwenta na sinasabi ako? 'Di ba? Oh. Kasama kami ni Mog sa safe house, lalo walang kakwenta-kwenta yung usapan. Oo nga, lalo sila manggigigil. Sayang lang ang connection ninyo. Sabi patuloy ni Jiva de los Reyes, hanggat maraming kawatan na politiko, mahina talaga ang internet ng Pilipinas. Ay, sinabi mo pa. Grabe, nung naalala mo yun, Mogs, di ba Ronald, minsan nung nagpa-podcast tayo, nasa New Jersey ako, kahit saan ako pumuesto, may mga nagsasabi pa sa akin, kaya dapat daw yung podcast setup natin, yung computer ko raw, nakakable, direkta sa internet. Nakakable ho ako, direkta yan. Pero putol-putol pa rin. Kahit dun sa opisina ko, nakakable ho ako. Bakit napuputol? Dun sa Amerika, di ba, Mogs, nandun pa ako sa tabi ng pool ng bayaw ko. Naka-wifi lang ako, pero okay pa rin ang connection. Kasi nga, Baka bago makalimutan ng mga tikapakinig natin, tayo ang pinakamahal ang internet dito sa buong rehiyon. correct. Tayo Correct. ang sablay ang internet dito sa buong rehiyon. Correct. Yan. Pag nag-subscribe ka sa telcos, Hmm. naputol ang internet mo, ang tagal bago i-repair. Pero Correct. binibil ka. Binibil ka. Di ba? Paminsan-minsan, pag kukontak ko si Wog, ang ginagamit ko na lang kalapate. Minsan baraha. Kalapate na.
minsan pag hindi pagod yung isip ko, telepathy, no? Kausapin ko si Mob sa kanyang utak. Ang problema, Oo. kung ano nakikita ko sa utak niya. Anong laman ng utak ni Mogs? Subukan mo, Romel. Ha? Pasukan mo yung utak ni Mogs. Uy, nakita ko na. Ano ba nakita ko? Ano? Oh. Siopaw at Mami. Mamunlok. Mamunlok. Nakikita ko, balik pinitan eh. Mababaw ang kaligayahan ni Mogs eh. Oh. Sa mga nagrereklamo ho, alam ho namin nawawala kami. Pero wag ho kayo maglala, i-upload ho namin to recording namin. Buti nila na-record ko to. Pero Don't alam you mo, worry. masarap Okay, yung wala siopaw kayo. sa ano eh, sa Chowking. Oh, talaga? Pero lumiit, Mogs eh. Oo, maliit nga pero masarap. Yung original na Chowking, ang sarap talaga. Yung mga 1990s Chowking, the best. Saka, Kwan, huwag kayong mag-alala. You didn't miss much. Wala kayong Kasi nga po, walang kakwenta-kwenta naman itong pinag-usapan namin. Oo. Pero yan, si Manny Mogato, sariwang-sariwa yan. Galing sa ospital. Oh. O nga pala, bakit yung ngipin ko lang ang binabanatan nila? Ba't yung ngipin ni Manny Mogato hindi binabanatan? Oh? Yung ilong ko nga na napakalaki, ayaw banatan eh. Ano ibig sabihin ng tartar? Eh, Ha? Ano ibig sabihin nun? Dati mas tartar gwapo daw. ka raw eh. Ha? Ikaw kasi napakagwapo eh. Tartar daw yung ngipin ko. Hindi ko alam kung ibig sabihin nun. Tingnan mo naman ngipin ni Cheljok, no? Oh. Tingnan mo yung ngipin ni Manny Mogato. Oh. Lamang naman ako ng konti dyan. Ang tartar, alam ko, mga ano yan eh. Mga katribo ni Genghis Khan. Ayan naman, nagka-history lesson na naman kayo kay Manny Mogs. Tapos eh. Yan yung nagpabagsak sa Roma, di ba? Oo. Yan ang mga nagpabagsak sa Roma, di ba? Mga Gan- tartar. Oo, ganyan kabigatin si Manny Mogs. May mga nagsasabi dito, sablay talaga ngayon nga naghahang. Yun nga po ang sinasabi namin. Kapag kami ay nagre-recording, okay kami. Pagka live, parating may bumabanat sa amin. So alam na this. Kaya wag kayong mag-alala, naka-record naman ito eh. Kasi minomonitor ko rito, Mogs, Ronald, sa control computer natin, maganda yung recording niya. So ibig sabihin, pag binabato na sa YouTube, may humaharang. So, wag ko kayo mag-alala dahil walang kakwenta-kwenta itong aming programa. At sure, minomonitor si Ronald Llamas ng Chinese Embassy at kami ni Manny Mogs ay hindi na makakatungtong sa anumang parte ng China, kahit man lang Hong Kong para makakain doon na masarap na siopaw at mami o kaya ma-enjoy ang Disneyland o kung plano naming mag-casino doon sa Macau, hindi na kayo makakatungtong doon dahil na-associate kami sa isang napakagwapong Ronald Llamas na parating pinapanood ng Chinese Embassy. Yan. Eh, worth Ako it naman ano, po. ako kakain ng ano ba yung ano yung famous na Taiwanese dim sum? Din Tai Yung Fung. Din Tai Fung. Yun, The oo. best yun. Oo, sa Mega Mall, Sa meron eh. Sa meron. Mega Mall. Paborito ko ang ano, yung Kwan, salted egg, shrimp, Yun. Sarap yun. Tsaka yung kanilang Oo. beef yung tendon. truffle. Meron sila yung kanilang siomai nila na may truffle pa. Nakatikim ako. Hindi ko na sasabihin kung saan ko natikman eh. Baka sabihin, nagyayabag na naman ako eh. Kasi hindi ko sa Taiwan natikman eh. Sa pinakamalaking branch pa nila. Ako sa Mega Mall. Sa Mega Ah, Mall. Kasi, sige sabihin ko na kasi para minamaliit tayo, para i-confirm ko na ako ay under sa employee ng CIA, Ronald. Oh, Natikman ko lang naman yung Din Tai Fung na yan kasi parang 3 weeks advance ang booking ng seats. Alam nyo saan ako kumain? Saan? Sa Broadway branch ng Din Tai Fung. Broadway, New York hindi Broadway, Quezon City. Yun lang ang nakayanan. Oh, yun lang eh. Yun lang yung nakayanan. Ang ganda ng branch Hmm. nila, talagang sosyalin. Wala, guho yung aming self-esteem ni Manny Mugato. Wala talaga, wala. Oo. Sabi Kami nga ng hanggang mga Mega lang. Hanggang Broadway Centrum lang. pag chowking lang yung siomay na kinakain. Uy, masarap din ng yung mga siomay ng Mamunlok, di ba? Yung mga sobrang laki. Oo, kaso kwan yun, talagang solid. Oo, Pwede mo ibato bombo. yun eh. Totoo. Ito yun sa mga DDS eh. Bubukol yun eh. Ay, hindi. Bubukang bibig nun. Sasaluin nila kagad yun. Kain yun. Oo. Oh, may mga nanonood din from New Jersey. Paki-advise na lang. Baka kailangan mag-take two si Vice President Sara.
yung mas maayos na video, yung advice mo, Romel, paano bumalot na maayos? Naku, Pero hindi bumalot ka, actually kilala ko ng mga staff ni Vice President Sara pero baka hindi na ako bumalot ka kausapin ng nun. ganyan, ayusin mo na. Di ba? Sa Ayusin akin, mo ang na. pinaka-memorable na video ni VP Sara, yung Alam ko yan. 2024. Yung rin? Noong 2024, yung nag-meltdown siya. Yung ayun, nasa Congress. sa Kongreso. Hindi, nung Ah, pinahuli yung kanyang staff. Yun oo nga, nga. Ano oo. yun sa may holding area dun sa Congress. Talagang, Oo. talagang lumabas yung natural, di ba? Yun. Oo. Kasi Napaka, natural. ano pala, napaka Oh, nalilisik yung mata eh. Parang, ano, yari ka, parang Mogs. process. Yari ka, Mogs. Pag nagalit sa yun, no? Yun nga yung sinasabi ni Digong na sabi niya mas matakot kung takot kayo sa akin, mas matakot kayo kay Sara, kay Inday Sara. Oo. Sinabi niya yun dati. Kaya nga hindi ako nagtaka kung bakit yung mga lumabas na mga ebidensya and even accusations about sa Tokhang na mas matindi nung panahon niya nung mayor siya. Mm-mm. Kasi yun ay naririnig ko noon pa at mismo ng tatay niya sinasabi na noon Saka pa. mas Ito, malaki yung Roman. kanyang puwan. Sino ang police chief ng Davao City nung si Sara ang mayor? Ayun, isa pa yun. Saka Ha? mas malaki ang kanyang confidential fund. Oo, Intelligence. nung mayor siya, Oh, mas lumaki yun. grabe, laki nun. Nagulat ako. 400 Oo, billion? billion. Oo, Oo, mayor lang. maski ang mayor sa Metro Manila, hindi ganun kalaki ang confidential fund. Wala nga yung iba eh. Mayor lang. Tapos Di ba? vice president ka, bodyguard mo, halos 500. Kasi nga, ginagamit nila yung NPA card. Oh. Bakit ginastify niya yung mataas na confidential fund bilang mayor ng Davao City? Kasi may NPA daw sa Davao City. So ngayon, ginamit niya yung NPA uli na may threat daw sa buhay niya dahil Oh. sa ginawa niyang pag-decimate sa mga NPA nung siya ay mayor ng Davao City. Kaya kailangan, even as vice president, kailangan niya na mataas na confidential fund at maraming bodyguard. Kayo naman Ba, eh. kala ko ba Kung, BFF ni kung kabisado niyang NPA, Gong? alam niya, yung mga NPA, mga guerrilla yan. Kumikilos yan, mga undersized squad. Oo. Hindi naman, kung ano yan, isang batalyon, gumagana, lalo na sa syudad. Mga pakwan lang yan, paanim-anim. No? Kaya, tapos, yung bodyguard mo, 500. Ano? Eh. Diba? Kahit pagpalagyan mo na metrolet ka sa NPA, no? 500 versus 6, no? Sa bagay, kasing galing namin ni Mogs, kabahan kayo, no? Saka hindi ko alam, di ba? Sabi ng si Tatay Digong, BFF yung NPA, di ba? Oh, dati si Madlos, pero nakakuan din nila, napapatay din nila. Oh. Oo. Di ba? Pumupunta pa yan sa NPA camp eh. Sumisigaw pa yan, mabuhay ang mga NPA, di ba? Oo nga, noon. Oo. Ganyan eh. Tapos ngayon napaka Si anti-NPA. si Commander Parago, yung kaibigan niya. Bago sa kanyan, sa Far South. Sa Far Oo, South yan. si Commander Parago, nung na-corner na ni General Anyo, Hmm. doon sa Davao, abay, tumawag kay Digong. Papasak lolo. Pasak lolo. Oo, si Digong tinawagan si Anyo. Sabi ni Anyo, trabaho ko to, huwag kang makialam. Nako, patay. Mm. Kaya napatay si Parago. Mm. Kanya, Yun pa yung panahon na hindi pa kasi siya presidente, kaya hindi niya na-arbor. Oo. Mm. Pero alam mo, takot si Digong kay kay General Anyo, tigas talaga yan tsaka intelligence yan. Magaling yan. Oo. Oh. Alam mo kung tumuloy ako sa NPA, sa NPA. Nadudulas! Kung tumuloy ako sa PMA, kabatch ko si Anyo. Mm. 83 Oh, Oo. Mm. tumuloy ako noon dahil pumasa ako noon eh. Kaya itong mga nagko-comment ngayon sinusundan daw si Sen Edu kaya palya-palya ang live natin. Opo, kaya wag ko kayo mag-alala i-upload ho namin yung recording nito. Don't worry para makahabol po kayo ng buong episode namin na walang kakwenta-kwenta at tinagtitiisan ninyo. Sa mga nagtatanong ho, gusto mong magpadala ng mga super stickers, mga super like, naka-disable pa ho nang dahil dito sa napakagulong sistema ng Google.
okay, ng Google AdSense dito sa YouTube. Kaya yung iba po sa inyo ay nagpapadala sa GCash o kaya sa aming mga bank accounts. Iba rin nagpapadala kay Mogs pagka-order nila. Merong isang nag-message dito kanina, Mogs, umorder pero wala raw pirma mo, nakalimutan. Sino? Ititignan ko lang dito sa may comment. Pero anak daw niya yung umorder eh. Hanapin ko lang mahaba na eh. May nagsabi kanina eh. Baka di sa kanong order yan. Baka sa ano no, baka sa Shopee. Shopee. Oo. Pag direkta ko kayo kay Mogs, ulitin ko po, garantisado pong may pirma ni Ronald Llamas. Yun po yun. Okay, hindi na po kami magtatagal. Tapusin na po namin itong episode na to. Thank you lang din sa mga nanood kay Renege Bushon ng Dumont, New Jersey. Meron ding nanood dito from Paris, France. Si Joshua Wow. Cantiveros, meron din sa Australia, sa Middle East, Israel, sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan, maraming salamat po. Ayan, Yung kaibigan namin ni Ronald na taga Paris, nandito nga sa Manila. Si Ding. Oo. Si Ding, oo. Dito. Oo. Artist siya. si ano rin, si Consul El Mercato, Mogs, gusto makipagkita sa atin yun. I-arrange ko na pag nandyan ako for the EDSA mass, magkita-kita tayo lahat. Yan. Oh. Si ano rin kasi, si Commodore Ronald, gusto magkita tayong apat Commodore Tariela eh. Baka matanggal yan pag makita ang kasama natin. Wala lang upload ng picture. Baka mapahama. Okay. Although si Commodore, si Consul, dati kong estudyante sa graduate school. Humihingi rin sa akin ng advice yan pagdating sa comms. O, di ba? Milan? Sa Milan ba siya? Dati, yun yung huli niya. Pero back to base siya ngayon eh. So, nasa DFA siya, head office. Balik siya. Siya ang head ng Intelligence and Security Services. Balik siya kasi tapos yung tour of duty niya sa sa Milan. Ang ambassador kasi natin. Siya ang CIA ng DFA. Oo. Kasi natin sa Italy, recruit ko yan nung college. Si Ambassador Neil Imperial. Editor yan ng magaling magsulat yan. Mugs, editor ng Matang Lawin. Arneo yan eh. Arneo. Sa nasa Rome, di ba? Nasa Roma. Arneo na pragmatic. Hindi pa in the sky na katulad ni Gretchen Ho. North Park, paulit-ulit yung tanong mo na sagutan namin yan, na-discuss na namin yan. Tapos si Donsky Darko excited na Feb 22 Donsky, hindi yung Feb 25. Feb 22. Iba pa yun. Yung Feb 22 yung pauna yun. Edge Shrine ang nag-organize talaga noon. So, magkikita-kita tayong lahat doon. Cardinal Ambo David. Oo, Cardinal Ambo ang mag-mimisa. At syempre, may special pass tayo sa ating kaibigan na si Father Jerome Siciliano, rector ng Edge Shrine. Yes. Father Jerome. Nag-request na nga ako, Mogsi. Sabi ko, lagyan ka ng special table doon eh. Tapos may standee ni Ronald. May standee ni Ronald para doon nagpapapicture yung mga tao. Libro ni Mogs pero standee ni Ronald eh. Pakita mo ulit likod mo, Mogs. Ganyan na po karami yung mga umorder ng libro ni Manny Mogs. Yung sa standee mo, Mogs, pakita mo. Kabila. Yan, o, di ba? Sold na yan, Mogs, no? Sold na. Sold na yan. Ready for delivery. Dahil walang bumibili. Walang kwenta yung libro eh. Pang ilang ano na yan, Mogs? Pang ilang printing na yan? Pangatlo. Pangatlo, di ba? Third edition. Pangatlo pa lang eh. Pangatlo pa lang eh. Pangatlo pa lang eh. Pero ilang kopya na napirmahan mo? Pero ilang kopya na napirmahan mo, Ronald? Sorry. Hindi lang pangatlo yun eh. Alay na nga yung kamay ko sa kakapirma. Dapat stampad na lang. Okay, dito na lang. Happy weekend mga lolo't lola. Hanggang sa muli, ito po Happy weekend. ang inyong paboritong lolo, si Lolo Romel Lopez, kasama si Lolo Bear Manny Mogs at si Lolo Heartthrob. Inyong pinasusuklaman na lolo. Ang paborito ng mga Chinese officials. Yan. Dito lang. Keeps floating. Hayina ka pala. pang Lion King. Nagawa lang ng idiom, mali pa eh. Natawa tuloy ako. Ginamitan pa nung screenshot ng Lion King cartoon eh, para lang ma-educate kung ano yung wolf sa hyena. Lalo nalubog sa kumunoy eh.
So, hindi, yun ang patunay na hindi sila nag-AI. Kasi mali eh. Yung ininsulto ko, lalo na kumali, no? Lion King ang ginamit. Kaya lalo naiinis sa'yo eh. Nilalait mo yung English nila eh. Hanggang sa muli po, dito lamang sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye. Oh, hi, lovely. Salamat. Oh, next Hi, time, lovely. lovely. Pakita ka rito. Oh. Bye, lovely. Kita tayo ha sa EDSA. Bye-bye.